This video is going to be another stock chart analysis and ito yung 10 stocks na i-review ko for today. So punta tayo sa PSEI para sa overall market conditions. Sa PSEI, still not that much difference compared sa last time. Ganun pa rin, nag-hover pa rin siya above ng range. So ito yung box na nalagay ko before and ayan pa rin naman yung high ng range niya, no? So nagbe-breakout siya, nagkakaroon ng bentahan and clearly may support above this range because hindi naman na siya bumababa sa MA20 and MA50. So the only difference, slight difference, is that it's creating a small consolidation sa area na to. So tight consolidation because this range is just less than 2%, no? 1.39, 1.4%. But sa ngayon, no, definitely bullish on the short term. So kita naman natin na yung consolidation na to is bullish because it's doing the resting period above the range. So posible nga na matest pa rin niya ito and baka dito tayo magkaroon ng bearish na sentiment pag hindi niya nalagpasan, no? So nagkakaroon ng bullish consolidation and pag tinest niya to and nag-resist yan, tapos pwedeng bumalik ulit dito sa ilalim, no? Or even inside this range. So sabi nga natin, August 1 is the deadline for the tariffs negotiation. So meron na lang tayong 2 weeks and a few days, no? Meron na lang 2 weeks yung government natin, government agencies to do proper negotiations and deal with President Trump, with US para doon sa mga tariffs na yun. So since 2 weeks na lang, no, baka most likely ayun yung inaantay na catalyst for the market. Because if all goes well, no, lalo na kapag yung mga neighboring countries natin is hindi naging maayos yung deal, syempre mas magiging favorable for the Philippines kung tayo yung mas may magandang tariff or tax deals, diba? So it's still a possibility na i-test niya to, pero baka yun talaga yung maging catalyst kapag naging positive yung sentiment doon kung malalagpasan niya yung prices na to. And ultimately, itong matagal na nating napapag-usapan na 6661 na price area. So punta tayo sa unang stock na i-review natin. That's OGP. Sa OGP, I already covered this before. So napag-usapan natin na 17.40 talaga yung resistance na kailangan niyang ma-beat because this is the all-time high and ayun na lang talaga yung structure resistance na pumipigil sa kanya. So kung titingnan natin yung stock recently, yung sa galaw niya, kitang-kita natin na nagkaroon ng triple top dito sa current range niya. And although hindi siya umaabot sa 17.40 because yung highest price na na-achieve ng stock is 17.30 to 17.32, alam natin na kaya nagkakaroon ng bentahan dito is because nag-anticipate yung mga tao na hindi nga malalagpasan yung 17.40 area. That's why nabebentahan siya. But the good thing about OGP, despite nagkakaroon siya ng selling dito sa upper portion ng range, kita naman natin na nagkakaroon ng support because every time nagkakaroon ng bentahan, tumataas lang din naman siya ulit at tinatry i-test yung resistance na yun. So definitely there's interest pagdating sa mga market players kasi kung walang mga buyers to, every time tumatama siya ng resistance, dapat bumababa na siya ng bumababa eh. Kaso, hindi nangyari yun kasi nga may support. So for OGP, ito pa rin yung range niya talaga and the ultimate resistance is 1740. And what is the reason? So a few months ago, yung main reason kasi kung bakit tumaas yung OGP is because gold prices are going up. And since heavily linked sa commodities, itong OGP, Oceana Gold yung pangalan, so you'd expect na kung walang nangyari sa gold, wala masyadong catalyst para gumalaw yung stock. So tingnan natin yung chart ng gold. So gold USD per ounce, anong nakikita natin? No? For around 3 months, consolidating lang yung gold. No? Tataas siya, bababa, nagkakaroon ng pagtaas, baba, and taas lang din ulit. So somehow, minimimic niya talaga yung galaw ng gold. So ibig sabihin, if prices ng gold mag-consolidate lang or bumaba, mahihirapan yung OGP na tumaas further unless merong specific fundamental na catalyst na positive sa OGP lang mismo, no? Whether that's new technology or may bago silang project or may bago silang expansion or nag-increase yung income nila ng grabe, nag-increase yung revenues at marami pang iba. You're not going to expect na magkakaroon ng ganun ka taas na interest pagdating sa market players yung OGP compared before kasi nga wala nang nangyaring galaw sa gold eh. And that same sentiment goes with APX and PX. Tingnan nyo yung nangyari sa APX and PX. Either nagko-consolidate lang siya or bumababa kasi namimimik lang din nila yung galaw ng gold. Pero alam mo na dito sa OGP, gusto niya na talagang mag-breakout kasi 3 times niya ng 3.9 na i-test yung resistance
no, in a span of less than 2 months. So definitely there's buyers interest. Nag-aantay lang talaga sa catalyst to para malagpasan niya talaga yung ATH resistance niya. So pag nag-weaken pa yung sentiment, then it's a possibility na bumaba siya sa range na to or mapuntahan niya yung MA100. So those are the two nearest support areas niya. So next up, Keeper. So sa Keeper, for the whole month of June and up to July, the trend of the stock is going down. So nasa downtrend, kita naman natin yun. So ito siya, tapos dito. And if we're going to look sa technical side of things talaga, ito yung downward channel niya. So ibig sabihin, meron siyang double bottom na support sa area na to. Tapos you could say triple top or pwedeng apat na nga kasi 4 instances na siyang nag-resist, no? So this is the support following the channel, and ito yung kanyang support previously because meron tayong resistance dyan. So currently, Keeper is hovering sa kanyang major support level because ito yung previous resistance niya na 2.57. So nag-try and mag-breakout dyan, and then nagkaroon ng bentahan, pero eventually nag-breakout siya noong April 22. So 2.57 is a key area. Tapos andito tayo sa double bottom support niya sa channel. So this means 252 up to 257 is a support area, and kita naman natin yan 4 instances na yung price andun lang talaga. So from July 10 to July 15. So ibig sabihin, yung pangit na pwedeng mangyari sa Keeper is if mag-close siya below 257 and hindi kayanin ng 253 support na i-hold yung prices. So ang ayaw nating mangyari sa Keeper is mabutas niya itong range and mag-breakdown siya dun sa major support. So pag ito yung nangyari, the next support na pwede niyang puntahan is near 2.35 to 2.27 kasi yun yung next na support niya, yun yung previous range support niya. So ibig sabihin, pag nag-breakdown siya dito, ito yung pwede niyang matamaan na next support, no? So yung magandang pwede sanang mangyari dito sa Keeper is mag-hold lang yung prices dito, no? Mag-consolidate pa siya ng matagal para i-try niyang i-test itong upper part ng range. And pag nag-breakout siya dyan sa range na yan, pwede nating masabi na continuous pa yung trend or bullish pa yung trend. Or ang pwede ding mangyari sa kanya is pag nag-resist dito sa upper part ng range, pwedeng dito na siya pumunta, tapos dito na siya magkakaroon ng consolidation, or pwede din na i-revisit niya ulit yung prices na to, saka siya mag-consolidate. So as long as hindi ganun kalakas yung buying pressure, most likely dito lang yan maglalaro sa price range na yan. So para maabot niya yung price na 3, kailangan niyang mag-breakout sa upper part ng range na to, and ito kasi yung major resistance niya. And pag lumakas talaga yung selling pressure, kung may negative sentiment man at mag-breakdown siya dito, then this is the next support to revisit. So next up, CPG. So meron na ditong ranges because napag-usapan ko na to before sa 24K to 1M na challenge. And as you can see, I have an average price of around 0.69 to 0.70, no? So gitna nun. So sa CPG, yung main range niya talaga is ito, no? Yung 61 na low, tapos 73 na high. But currently, it's making a small consolidation sa box na to, itong maliit. Itong nasa loob ng bigger box. So sa CPG, the reason why hindi siya tumataas is because may pending na dividend, no? So that's a cash div rate of 5.77% on July 24. So ang ibig sabihin niyan, by July 24, no, pwedeng magkaroon ng drop yung price ng CPG ng around 5 to 6%. Madalas kasing nangyayari if companies announce dividends, whether it's stock dividends or cash dividends, yung pag-drop ng price proportional dun sa binibigay na percentage. So this time, it's 5.77. So you would expect between 5 to 6% drop. So hindi natin sinasabi na 100% mangyayari yung drop. It's just that most likely mangyayari kasi sa mga ibang stocks, ganun talaga yung nangyayari compared sa recent ones like MWC, Costco, and marami pang iba. And also, it's a possibility na mas sumobra pa sa 6% yung drop, no? Pwede din under 5%. Basta yung mas mataas na chance is that magkakaroon ng drop during the X date. So, given this information, kung ikaw wala ka pang hawak na CPG, 'di ba? Bakit ka bibili ng CPG kung alam mo na magda-drop siya ng 5 to 6%, 'di ba? Magpapalugi ka ba na kakapasok mo sa stock tapos after a few days magda-drop siya ng 5 to 6% with high probability or high chance? So, hindi mangyari 'yon. So, kung wala masyadong buying pressure dahil umiiwas sila dun sa drop na 'yon, 'di ba? You wouldn't expect na tataas yung CPG. So, ang nangyari, nagko-consolidation lang siya. So, sa CPG, if prices stay here sa 0.71 and mag-drop yung prices ng 5 to 6%, so that's around 67 to 66 na area. Yan yung pwede niyang puntahan na price. So, kapag nakapag-drop na siya and may interest pa rin, saka lang magkakaroon ng possibility na mag-move siya higher. Kasi
wala na doon yung high probability or high chance na magda-drop siya kasi malayo na yung X-date. And dito sa CPG, yung sunod na X-date is September pa, 3rd week, tapos 1.44% na lang, diba? So, wala na siya masyadong effect. So, that's why naiiwasan pa to at wala pang masyadong magandang market interest. So, waiting tayo dyan sa X-date, no, kung ano yung mangyayari. And syempre, kapag nagkaroon ng drop, no, hindi rin naman natin masisigurado na magkakaroon ng buyer's interest kasi kapag nag-drop siya, pwedeng eventually mawalan na siya ng buying pressure at puro selling pressure. So, pwede pa rin siyang bumaba. So, that's why ina-avoid talaga ng mga tao. So, maganda balikan yung CPG after the X-date kasi doon tayo makakapag-strategize pa, no, kung ano yung magandang gawin at kung ano yung nakikita nating galaw niya. So, next up, LTG. So, sa LTG, kaka-breakout niya sa 52-week high. So, ito kasi yung range ng CPG. So, meron tayong double top resistance dito tapos nag-breakout siya nung June 9 and then nagkaroon lang din ulit ng bentahan July 11 tapos nabawi niya. So, meron na naman tayong bagong range dito na kailangan niyang mataasan. So, bakit ba nagkakaroon ng bentahan sa LTG at 13.32? So, try natin lagyan dito ng line and let's see to the left kung merong resistances. So, it's not very obvious pero ito kasi yung previous range ng LTG. So, ibig sabihin, merong mga market players around 2021 na bumili ng maraming shares dito, no, kasi nagkakaroon ng range. So, I'm not saying na hanggang ngayon may mga tao pang hawak-hawak nila yung shares sa price na to. Pwedeng nakapag-cut loss na sila kasi lagpas 4-5 years na, diba? But still, since it's a previous range, meron tayong nakikitang support talaga, no, sa area na to. Tapos meron ding resistance. Maybe yun ang nagiging basis ng mga traders ngayon na mag-sell sa area na to. Kasi kung titingnan mo din yung LTG, no, since the start of the year, so 2025, kung meron ng mga traders na nakabili by bear months, so up na sila ng more than 26%, 30%. So most likely, prone din siya sa profit taking, lalo na kung may mga ibang plays, diba? So pwedeng may mga ibang traders na nilalaki na lang yung profits nila kasi ililipat sa mga ibang stocks. So, in a way, parang cycle lang. Pero sa ngayon, maganda yung itsura talaga ng LTG because it's on an uptrend in the medium term and then long term. And then, nag-consolidation siya sa short term pero kaka-shift niya ngayon, no? Shifting into another uptrend in the short term. So, ang maganda dito sa LTG, dapat ma-reach niya yung 14 price area kasi ibig sabihin, malalagpasan niya na somehow yung range na nakita natin earlier. So, pag nanghina yung LTG from these prices, no, pwedeng mag-support ulit itong upper part ng range and along with the MA20. Pero yung major support niya talaga is the MA50 and then itong bottom ng range around 12.40. Tapos pwedeng humabol na rin yung MA100 by that time. Itong price around 12.40 tapos MA50 and MA100 yung next major support. So nakakabahala lang tong LTG pag nag-breakdown siya sa MA50 at MA100. So dapat mag-expect na doon na magkakaroon ng down move. Pero sa ngayon, okay pa yung LTG. So next up, Converge. So Converge, I also talked about this sa 24K to 1M challenge, I believe sa previous weeks. Kasi hawak ko rin to before, kaso binenta ko nga kasi pababa talaga yung galaw niya. So nakikita natin na ito yung down move niya ngayon, no? Downtrend talaga siya. And actually hawak ko pa to, no? Around this date, so around first week July. Binenta ko lang kasi tingin ko hindi niya malalagpasan, no, yung MA100 and merong stocks na may better opportunity. So I had to scratch this trade, no, cut loss para makasakay sa ibang stock. And ito nga nung July 11, tumaas yung stock, no, kaso napigilan lang din ng MA20. So ayun yung lagi yung tatandaan. Pag ang stock nag-uptrend tapos nagkaroon siya ng downtrend at nahulog siya sa ilalim ng lahat ng MAs, hindi na lang yung mga structure resistances yung kalaban niya, no? Pwede niya nang maging kalaban yung mga moving averages kasi pwede mag-act yun as resistance. So, yun yung nangyari ngayon sa Converge. So, nagkakaroon siya ng consolidation pero somehow below the MAs. So, ayaw natin mangyari yun kasi ibig sabihin, mataas ang chance na mag-consolidate pa siya ng matagal or magkaroon pa ng down move. And ito na yung next support niya, no, around 17 price area kasi dito huling nagkaroon ng support after this range. So, syempre, it's still a possibility na magkaroon ng price rally
sa loob ng ilang araw, malagpasan niya yung range and mag-close siya above the MAs. Pero ayun nga, 'di ba? Trading is all about probabilities and chances. And kung ano yung mas highly probable na mangyari, yun yung inaasahan natin at doon tayo nag-decide kung ano yung gagawin. So this time, I think magko-consolidate yung Converge or pababa siya. Siguro gawa rin ng dahil it's a big cap stock, it's a blue chip, no? So nakikita natin na nagkakaroon ng slight consolidation sa PSEI. So if the market moves higher, it can serve as a catalyst for Converge to move up also. So habang hindi pa nangyayari yon, then baka magko-consolidate lang siya. So next up, SGP. So sa SGP, around the month of June, no, second half of June, nagkakaroon lang siya ng consolidation. So ito siya. And nangyari yon because meron tayong support area dito sa 10.80. So ayan, nakikita nyo, 'di ba? Nag-support siya. Double bottom or triple bottom. Tapos nagkaroon ng price rally ng July 9. So nataasan niya yung range na yon. And kung titingnan natin dito sa trend line, nag-breakout din siya actually sa trend line niya, no? So ito kasi yung pasabi nating double top. So kung nag-resist to, triple top dapat, kaso nakapag-breakout nga siya. So ibig sabihin sa SGP ngayon, nagkakaroon ng consolidation, no? So tight consolidation. So make or break this trading week or probably next week. Kasi ang pwedeng mangyari kung magkaroon ng bentahan, mag-support itong trend line niya and babalik ulit dito para mag-consolidation, no? At saka niya i-test kung magbe-breakout siya. Or if the market players, yung sentiment is bullish for this stock, then definitely pwede siya mag-breakout. At ang sunod niyang iti-test itong double top niya. So I think this is a very key area because may confluence eh. Ito yung trend line niya na resistance, tapos ito yung upper part ng range niya. So that's 12.32. So right now, you can say that there's a transition towards going into an uptrend kasi milestone yan eh, na naka-breakout siya sa range and then naka-breakout siya sa trend line. Pero technically, it's still part of a big consolidation kasi since February, malaki pa yung consolidation niya. Ito talaga kasi yung main range niya eh. So hanggat hindi niya nalalagpasan yung 12.32, 12.33 na area na yan, hindi pa natin masasabi na uptrend na siya for sure. Kasi nga, ito yung loob ng consolidation. So maganda, no, pag nalagpasan niya yung area na to kasi pwedeng confirm na doon yung uptrend niya. So most likely, no, there are aggressive players already na pumasok sa stock na to. And kita naman natin kasi nagkakaroon ng bentahan pababa pero may sumasalo. So traders who bought here na nakapagpa-breakout sa range at nag-breakout sa trend line are entering the stock na expecting na itetest niya itong key level niya na to or even breakout. So ang hindi lang maganda dito sa SGP is pag nag-retest siya dito sa trend line, nakaabang yung mga MAs. Kapag nag-breakdown pa yan dyan at bumalik dito, hindi maganda yon kasi key support area na to eh. Kung ito na yung mga nag-anticipate ng stock tapos bumaba pa siya and hindi rin napigilan ng MAs tapos bumalik ulit sa range, then that means hindi ganun kalakas yung buying pressure para pataasin yung stock kasi hindi na siya dapat bumalik ulit sa range since nag-breakout na siya. So next up, DMC. So sa DMC, still consolidating. So I think last time na review ko to and ito pa lang yung consolidation niya. So ang nangyari ngayon is nakalabas siya actually sa consolidation na yon pero walang magandang follow through kasi parang ito naman na yung kine-create niya na range. So ganun pa rin, mahina yung breakout niya kasi nag-breakout siya pero somehow nire-revisit pa rin niya yung upper part ng range. And you'd expect that kasi bukod sa range yung ginagawa na to, meron siyang upper range before. So ito siya, no? So ibig sabihin, pag nag-breakout siya dito, pwedeng nakakakuha lang din siya ng selling pressure from this area. Kasi although ito yung resistance natin sa 11.86, pwedeng yung mga taong nakabili dito, which is recently kasi 3-4 months ago lang yan, no? Pwedeng yung mga bumili sa price area na to, hindi sila nakapag-cut sa area na to, and then since tumataas yung price, no, sila yung nagsusupply ng shares dito kasi nag-unload sila, pwedeng may tinitrade silang ibang stock or hindi sila nag-a-add. So nahihirapan tumaas yung DMC. And I think another fundamental reason kung ba't hindi gumagalaw yung DMC and nagko-consolidate is because DMCI owns pretty much half, no, or majority of SEC. And onting papyalong sa chart ng SEC, nakikita nyo hindi naman maganda yung nagiging galaw ng SEC, no. So kung yung SEC is pababa since March, tapos nagko-consolidate siya dito, then that means hindi magiging maganda yung effect sa DMC because consolidating nga yung isang company or isang subsidiary nila, 'di ba? So definitely affected yung parent
parent company. So, ayun yung nangyayari ngayon sa DMC. So, magiging optimistic lang siguro ako dito sa DMC pag nalagpasan niya yung resistance na to, itong upper part ng range niya. So, maganda na maabot niya yung 12 price area. Kasi after that, ito na lang yung next resistances na need niyang lagpasan para magkaroon ng bullish momentum and bullish trend. So, next up, LPZ. So, sa LPZ, this is a very illiquid stock and mapapansin nyo sa galaw niya, no, nagkakaroon ng single price trades sa day. So, ayan, yung mga nakikita nyo, isang parang dot lang or parang isang line lang. So, that means walang masyadong trades na nangyayari but somehow mas malakas yung buying pressure. That's why pataas yung stock. So, since May, nakapag-increase na yung price ng 56%. So, I think the reason for this is because punta tayo sa chart ng FGen. So, yung FGen kasi nagkaroon ng interest and tumaas talaga yung stock. So, for some reason, because of a renewable energy play, tumataas tong stock na to. But since then, nagkaroon na ng pagbaba. But still, from its prices nung May, up na siya ng 10%, no? So, FGen is actually a subsidiary of FPH. And pansin nyo, yung FPH, tumaas din siya from May, up na siya ng 34%. So, it's because of another renewable energy play. So, I believe nag-disclose sila last time na dadagdagan nila yung CapEx nila, no? Para mag-invest or further i-develop yung business nila. So, nakita yun ng market players as good indication. So, kaya tumaas ito ng 30% in a span of 2 days. And FPH is actually owned by LPZ. So, indirectly naapektuhan siya or pwede na sabihing directly naapektuhan siya kasi nagkakaroon ng magandang moves yung mga companies na pag-aari niya. So, siya tumataas din. Pero, walang masyadong participants. So, sa ngayon, yung LPZ, ito yung pwede niyang maging resistance. So, 450 and 475 kasi ito yung resistance niya, no? And the lower part of the range is ito. So, ang pwede niyang maging support pag nagkaroon ng masamang sentiment dyan is 358 and the MA50. So, medyo volatile at malaki yung range kasi pwede pa siyang mag-drop ng 12% pag nagkaroon ng negative sentiment with regards sa FGen and FPH. Pwedeng indirectly or directly siyang maapektuhan. So, next up, GMA7. So, GMA7, it looks like nagkakaroon siya ng short-term consolidation. So, for the whole month of June until July, nagkakaroon siya ng consolidation. So, ito yung price na ginagalawan lang niya, around 5.05 to 5.25. So, that's a tight consolidation kasi less than 4% lang. So, sa GMA7, no, if ever magkaroon siya ng breakout, pwedeng harangan siya ng MA50 kasi hahabol na yung MA50 soon. And after that, itong price na to sa 5.49, 550 because meron tayong double bottom support and kita naman na naging resistant siya before. So, itong GMA7, pag nagkaroon pa ng negative sentiment, pwedeng, of course, mabutas itong range. So, tingnan natin kung ano yung possible support niya. So, medyo malalim na pala yung next support. So, itong area na to. So, that's 4.79 to 4.91. So, prices pa niya nung 2020. So, malapit rin pala siya doon. So, ito na yung range, no? So, pag nagkaroon pa ng negative sentiment, itong stock na to, then it might visit these prices. And from this price, ilang percent drop ba to? So, 4%, 6%, 7%. So, ibig sabihin, pwede niyang gawin in a span of a few days pag nagkaroon ng negative sentiment. So, sa GMA7, kung mapapansin nyo, nung pumunta tayo towards the left, para tingnan yung support, nakikita nyo rin yung galaw talaga ng stock, no? So, ever since 2022, early part of 2022, pa-drop na talaga yung stock. So, at its peak, around 16.50. And then, sa ngayon, nag-drop na siya ng 69 to 70% or 68%. So, bakit nangyayari yun? So, I think dito sa GMA7, it's a fundamental reason why. It's because wala namang masyado nang nanonood ng TV and TV networks, no? And in fact, yung mga shows din nila na pinapakita sa TV, madalas pinapanood na ng mga tao sa online. So, of course, hindi na siguro ganun kalaki yung nakukuha nilang revenue or income since a lot of people are already shifting sa digital, no? Whether that's YouTube, Facebook, no? Yan naman yung kinukuhanan na ng mga news ng mga Pinoy ngayon. And ganun din sa entertainment and leisure. So, of course, you wouldn't expect na tataas pa yung price ng GMA when there's already a shift happening sa attention ng mga tao. So, kung isipin mo nga, dapat ang lakas ng GMA kasi, di ba yung ABS-CBN, hindi na sila nabigyan ng franchise. So, it's a bigger and different problem kasi wala na silang kalaban masyado pero yung mismong mga tao talaga, hindi na tinatangkilik yung ganong type ng entertainment ngayon. So,
they're shifting towards digital and syempre hindi ganun kalawak yung nagagawa nila sa digital kaya hindi din nagiging maganda yung galaw ng stock nila. So sa GMA7, unless magkaroon to ng sobrang gandang fundamental news, catalyst or positive sentiment na mapakita nilang meron na silang ibang gagawin na business or mag-shift sila ng business model or magkakaroon sila ng bagong product, then I don't expect this to go as high as yung nagawa niyang prices before, no? Pero I'd say the key level na magiging optimistic ako sa GMA is pag nag-above 7 siya. Kasi ito yung key area niya kung saan nagkaroon ng multiple support and resistances. So definitely merong something dyan pag nalagpasan niya tong 7 na price area. Kasi pag nalagpasan niya tong range na to, meron agad siyang resistance sa 5.4550 tapos sa lahat na ng moving averages nakaabang, diba? Tapos meron pa tayong range dito. So pwede pang maging source ng selling pressure. So optimistic na ako niyan, no, na maabot niya tong price na to kasi tinitingnan ko baka pag naabot niya yan, magkaroon lang din ng bentahan kasi gustong lumabas ng mga taong to. Unless merong sobrang gandang fundamental catalyst or positive sentiment para hindi sila magbenta. So that's why if prices are above 7, dun lang ako magiging optimistic ng sobra or confident sa GMA7. So next up, BDO. So sa BDO, much like BPI, pababa din yung galaw niya, no, naging outlier. So mukhang meron siyang downward channel na ginagawa. So ba't siya naging outlier? Because the market has been doing good for the past few days or weeks. So kung titingnan natin yung sa PSEI, no, yung buong move ng July pataas siya. Pero yung sa BDO, buong move ng July or katapusan ng June towards July, pababa yung galaw ng stock. So meron lang siyang 2 araw na rally tapos puro pababa na yung nangyayari. Kasi yung overall trend niya, no, ito nga, nasa channel siya. So sa ngayon, ang pwedeng gawin ng BDO kung patuloy yung trend niya, so wala siyang magagawa kundi sundin yung possible na channel niya kung hindi siya makakahanap ng support. So sa ngayon kasi, yung immediate support niya is ito pa rin, yung price area na to kasi nag-support na before. And this support area, kasi nag-support na rin naman, so ibig sabihin that's 146 to 148. So pwede tayong makakuha ng support sa area na to, no? Kapag bumaba pa siya further, ito. And kapag hindi pa yung napigilan ng support na yan, yung price, kapag bumaba pa further, then ang major support niya itong area na to kasi ayan na yung double support niya. So major support area yan, 134 to 136. So para manegate yung trend niya na downtrend, ang kailangan niya gawin is lumabas dito sa range na to. So much like DMC and other blue chip stocks, kapag naging positive yung sentiment ng market, no, pwedeng ayun yung maging catalyst para mag-breakout siya dito. And pag nag-breakout siya dyan, pwedeng gawin niya is magkaroon siya ng consolidation dito before siya mag-breakout ulit, and by that time, above na siya ng lahat ng MAs. So pwede na siya ulit mag-transition into an uptrend. But ultimately, yung kanyang resistance talaga para masabi nating may momentum at malakas yung trend is pag nag-breakout siya dito. Kasi triple top resistance to, yung sa 168 area. And I believe yun na rin yung all-time high niya. So syempre, pag nag-all-time high breakout tapos maganda yung move ng market, you'd expect this stock would move higher. Pero sa ngayon, yun yung immediate milestone na kailangan magawa ng BDO. Makalabas siya dito sa range na to. Kasi kung hindi siya makakalabas dyan, most likely i-revisit niya yung mga supports na napag-usapan natin kanina. So ayun lang, that ends the stock chart analysis video for today. So kung meron kayong stocks na gustong mapag-usapan pero hindi ko na-mention dito, you can just comment down below and I'll paste sa screen yung previous stock chart analysis videos kasi baka andun yung stock na hindi ko nasama dito. So ayun lang, and thank you for watching this video.